Kaugnay pa rin sa report ng MLF sa insidente ng Mama sa Pano, Maguindanao, makakapanayan po natin sa linya ng telepono si MLF Vice Chair for Political Affairs, Ghazali Jafar. Magandang hapon po, Ginoong Jafar. Magandang hapon po naman. Una-una po, ano pong inyong reaksyon mismo si Senadora Miriam Defensor Santiago po ang nagkomento na siya po ay duda sa resulta po ng inyong investigasyon? Ano po yung kanyang comment? Ito po kasi yung sa reaksyon niya na yung MLF po ay hindi daw po alam na nasa teritoryo niyo po yung target ng SAF. Yung pong lumabas sa investigation ng Special Investigating Commission na binuo ng Central Committee ng MILF. At kung ano yung nakita nila doon, at nakuha ang information, yung pong sinumiti sa Central Committee ng MILF. At kami naman po sa MILF Central Committee ng MILF, po namin pwedeng baguhin yung result ng investigation ng Special Investigating Commission ng MILF. At may tiwala po kami sa committee na binuo ng Central Committee sa kanilang integridad at mga taong ito yung matuhanan. Sa matter of fact, ang head ng MILF Investigating Committee ay isang ulama, nagtapos ng kanyang pag-aaral sa isang universidad o pamantasan sa Saudi Arabia. Isa pa ho ay sinabi rin ho ni PNP SAF Director Chief Superintendent Moro Virgilio Lazo na hindi sila naniniwala dun sa findings ng MILF na paggamit daw ho bilang human shield ng mga namatay na kasamahan ng SAF. Ano ho ang inyong reaksyon dito sa pagkakaiba po ng report nyo at ng Board of Inquiry? Well, expected na po yan. Yung mga reports na mga investigation na sinagawa, maaaring magkatugma sa ilang bagay. Pero yung pong report, kung nilang bagay na itutupo, ngunit hindi namin sinasabi. So hindi sinasabi doon sa report ng investigating team. Na MILF na lahat ng namatay na sa PNP ginawang pangalong ng sumali ng mga sa PNP, maaaring ilan. At yan ay sapagkat mainit ang bakbakan doon at sa battle ay expected na yung involved doon sa battle ay naghahanap ng paraan para miligtas ang kanyang sarili. So maaaring nakita ng ilang sa PNP na sapagkat namatay na yung kasama, ginawang nag-cover siya doon. Maaaring hindi sinasadya ito. Pero sa panahon yan, nakita niya na sapagkat patay na nga yung kasama at para may ligtasin kanyang sarili, nag-cover siya doon. Nagkanlong siya doon sa bangkay kanyang kasama. At lumabas po sa inyong report na kawalan po ng koordinasyon ng gobyerno o ng PNP ang dahilan kung bakit ho nagkaroon ng ganito pong pangyayari at pagkapatay po ng SAF 44. Pero gayon pa man, kayo po ay buo pa rin ng loob para sa usaping pangkapayapaan? Opo, totoo po yun. Sapagkat hindi po naman nag-offensive ang mga kombatan ng MILF na involved sa encounter niyon. Sila po ang inatake, kaya napilitan silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At yung po ang totoong nangyari, yan ang dahilan kung bakit yung mga kombatan ng MILF involved sa encounter. Sila po yung nakipaglaban sa PNP na hindi organisado. Walang, sila po hindi organized into squad or platoon or company sapagkat nga nabigla sila.
tungkol naman sa pagpapatuloy ng usapan pangkapayapaan, committed po ang Imailit sa pag-uusap nito sapagkat naniniwala po kami sa layunin ng pag-uusap. Alam po natin lahat ng layunin para ma-resolve yung Bangsamoro issue sa pamamagitan ng mapayapa at makatarungan pamamaraan at sa pamamagitan ng negotiations. Maraming Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Gadzali Jafar. Opo, maraming din po salamat. Thank you very much. Ang Vice Chair po for Political Affairs ng MILF.